Ano? Uy, susundain mo talaga ako dito? Uy, wag na. Nakakahiya. Ano ka ba? Okay lang yan. Kaibigan kita, gusto ko safe ka. Basta wait mo ko sunduin kita. O sige, sige. Uwit kita dito, Oy, 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 oy. Sino yung kausap mo? At sino yung susundo sa'yo, ha? Ha? Ah, wala lang to, be. Ito lang naman yung bago kong nakakausap ngayon. Sino ba talaga yan? Si Mark? Yung sinasabi ko sa'yo, Your Honor, hindi ko na po matandaan. Ah, alam ko na. Yung lumaki sa farm. Hindi, taga Davao yun. Hay nako, be. Sino nga? Eh, ang dami mo kasi sinasabi sa akin na nakakausap mo. Be, bago to. Cute siya, matangkad, tsaka pogi. Diyos ko, be. Kinakabahan na ako, Saan mo nakilala yan? Eh, saan pa ba? Eh, di sa OFO. Sa OFO ko lang siya nakilala, be. OFO? Ano yan, be? Alam mo kasi, be, sa OFO, marami kang pwedeng makausap doon. Ang daming gwapo, cute, magaganda. Ay, nako, lahat ng hinahanap mo na sa OFO na yan, be. Wait lang, be, O, be, teka. Saan ka pupunta? Magdadakad ako ng OFO para may makausap din ako palagi tsaka may susundo din sa akin katulad ng sayo. Aba, ingitera ka rin talaga, no? Ay, nako, sa bagay. Sige, gumamit ka na niyan para naman may kausap ka palagi. Tapos may magsundo pa sa'yo, di ba? Bongga! Correct! Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa mukha. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude. Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam kong alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyang si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ko ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude. At aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo. Na umabot ka sa pagpapanggap bilang ako. Marami kaming kumpanya sa Maynila. Hindi ko habol ang pera. Eh, yun naman pala. So, hayaan mo na sa akin to. Ipaubaya mo na to sa akin. Ano? Hoy, kayong mga pigkaon bahog-bila, tama na yung pagtatalo nyo. Hoy na kayo at pinapapasok na kayo ni Madam. Madam, nandito na po sila. Mama, kay tagal ko pong hinintay na makita kayo. Mommy? Mommy, finally nakita ko na kayo. Ladies, magsiuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nanay nga talaga kita. Magkaugali tayo eh. Mommy,
Mami, kaya kong patunayan sa kahit na anong paraan na ako ang anak mo. Donna, pauwiin mo na sila. Aalis lamang ako kung sakaling pumayag po kayong magpa-DNA test po tayo. Handa rin po akong sumailalim ng DNA test para mapatunayan ko po ang sarili ko. Madam and ladies, may resulta na ang DNA. So ang tunay na anak ni Doña Katrina Laudes sa inyong dalawa ay si... Yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila. Para sa inyong mga kabataan, sino nga ba ang dapat manalo ngayong halalan? Ang taong laki sa hirap o ang taong laki sa yaman? Ako na. For me, mas karapat dapat manalo ang mga mayayaman dahil imposibleng maging korap sila, di ba? To be honest, yung mga mahihirap, kaya lang naman yan sila tumatakbo dahil gusto nilang malasap yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Ikaw naman, Team Green. For me, mas karapat dapat kong manalo sa halalan yung taong laki po sa hirap dahil naniniwala po ako na doon magmumula ang sipat siya na kailangan po ng mga taong salat sa buhay. Sa katunayan, ang mahihirap, kaya lang naman sila sumusuong sa pagpupolitiko dahil sa kagustuhan nilang maipagtanggol ang kapwa nilang mahihirap. At sa sinasabi mong korupsyon, sanay kami sa buhay na walang-wala. At kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ang mga mayayaman, sila yung may kadalasang itinatagong kayamanan na hindi naman talaga sa kanila. Kaya kung sinasabi mong korap ang taong sanay sa hirap, I think nagkakamali ka doon. Ngayon ay mayroon na kayong desisyon kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang inyong iboboto. Basta ha, Team Red tayo, number one sa balota. O ayan, Pisti. Pisting niya uwa. O, number one ha, number one sa balota, iboto nyo ha? Iboto nyo talaga number one sa balota. Ako lang ang iboboto nyo, ha? Ako lang, okay? Ito, number one sa balota. Madam, siguradong panalo na to. Okay na to. Ay naku, Yaya, alam mo, ako lang dapat ang manalo at hindi ang lang yun. Ayokong mapahiya doon sa babaeng yun, no? Speaking, madam, oh. Ayan siya, oh. Number 2 po. Number 2 po sa balota. Salamat. Alam nyo, manalo man o matalo, itutuloy ko pa rin yung yearly fundraising dito sa lugar na to. Uy, halang, may nalulunod, madam! Madam, may nalulunod! Kuya, pakiahon dito, bilis. Please, lumayo-layo muna po tayo. Parang awan nyo na. Para magawa ko po yung CPR. Yaya, tumawag ka ngayon ng ambulansya. Bilisan mo.
Stupid na talaga tong babaeng to eh. Nay, eto ayan, pambili niyo ng salbabida. Madam! Alam na nila kung sino yung nanalo. May resulta na. Antayin mo, madam, i-announce na yun nila. Madam! Oh, really? Ngayon, magkakaalaman na. Magandang araw ho sa ating lahat. Gusto ko lang ho malaman ninyo na mayroon na hong resulta ang botohan ngayong araw. At ang nanalo sa inyong dalawa, ang numerong